So yun, good day mga bossing. So, papakita ko lang sa inyo yung ginawa nating parang listahan ng mga utang. Kung dati naka-Excel kayo or naka logbook or manual, so dito kaya nyo na siyang ma-access through cellphone and laptop. So mas maganda siya sa laptop kasi malaki. So parang ano nung din to, para tong Excel, pero ito ang kailangan mo lang entry is name, tapos yung payment, yun lang. So sa Excel madami ka pang gagawin formula. So dito automatic na siya. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Okay, try natin ito mag-login. Gumawa muna ako ng demo account, then entry, then pag login. So ang kagandahan nito, kahit saan pwede rin siya madala, kahit nasa, sabi natin kumakain ka Jollibee, tapos may nagbayad doon, so automatic anytime malilista mo agad siya, hindi mo siya makakalimutan kasi kaya mo siyang buksan through cellphone lang. Okay, so meron lang pinaka-function lang talaga pag meron kang listahan, di ba? Add borrower, so isusulat mo kung sinong uutang, and then add payment, so yun naman talaga yung function lang. Tapos list of loans, tapos list of payment. So unahin natin tong add borrower. So click natin add borrower. And ito yung makikita mo, name, email, phone number, date, and amount. Tapos interest, kung magkano interest. Yan, makikita mo yan po. So 5% tayo. Kasi dito sa amin, 5% lang. Yan. Try natin mag-entry. So, 1 pi na lang. Huwag natin. Sa email naman, excuse me. Sa email, so, lalagay ko na yung email natin. Sa email, so, kay borrower to, sa email magsisend ng notification sa new borrower, and then magsisend din siya ng payment reminder, mga due date. So 3 days before, kunwari ano, bayaran niya is 30, so mga 27 pa lang magsisend na siya ng notification na mag-due date na siya, reminder. So sa phone naman, ano lang to, parang sa details lang, if ever gusto mo siyang i-contact, so meron kang number na i-save. So kahit wala lang tong dalawa, okay lang naman, pero for the sake of this, lagyan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Try lang. Then date, so kunwari ngayon. Amount, so sabi natin nag-loan, mag-uutang, may uutang sa atin ng 1,000 sa 5%. So makikita mo na sa baba yung computation. So 1,000, yung 5% is 50. Ayan. So sa type of interest type naman, meron tayo ditong flat and then diminish. So diminish, yan yung computation niya. Sa flat naman, sa flat, ibig sabihin ito yung fix yung bayaran niya monthly. So sabihin natin yung 1,000 uutangin niya at babayaran niya ng for 2 months. So 2 months. So kung makikita mo, yung 5% is 50 yung interest times 2, kaya 100. So total na babayaran niya is 1,100. Ang bayaran niya every month is 550. So yan. So i-save natin. Save. Sino to? Si Juan Pai. Save. So yan. Tapos sa list of payment, makikita natin dapat si Juan Pai. So ito, maganda to buksan sa Excel kasi ayan, kita mo talaga yung buo kung marami na. Like yung isa kong client, ang dami niyang nasa 100 to 200 plus, kaya medyo marami. So ito na si Juan Pai. Sa baba ito, Juan Pai. Date of borrow, ito kompleto yan. Amount borrow 1,000, 50 yung interest times 2, kaya 100 siya. Ayan, total paid wala pa, and then balance 11 kasi wala pa unpaid. Tapos send email. So pakita ko sa iyo yung email, asan yung email natin. So dapat nag-send na yun ng Boss Miray. So nag-send yun ng email. So ito siya, nag-send ng email. So ito, ayan.
sa new borrower. Para may record din si ano, kunwari, resibo, ganun. And then, try natin magbayad. Sa pagbayad naman is, kailangan nyo lang to kunin yung sa gilid, yung control number. Kunwari dito kayo 1Pi, copy natin yung, then back. Then sa add payment tayo. Add payment. Click lang yung add payment, then i-paste mo dito yung control number niya. Tapos click find. Tapos yan, lalabas na borrower, si 1Pi, and payment. Pwede dito sa payment or penalty. Kunwari hindi siya nakapagbayad. So yung penalty is dadagdag sa niya, sa remaining balance. So payment tayo. At dahil fix yung bayaran niya every month, ito yung niya, 550 ang dapat yung babayaran niya per month. Copy natin. Then date. So ngayon kunwari siya magbabayad ng, space mo lang dito, paste. So ayan, 550. So i-save natin siya. Save. Yan, tapos na. So check natin yung list of loans. So dapat yung total niya, ito si 1Pi nasa pinakamaba. So total paid, amount paid, ayun, makikita mo 550 total dito, total. Tapos ito sa baba, tapos balance niya 550, then unpaid pa siya. Tapos sa email naman magsisend yun ng parang resibo. Yan, ito payment log, ayan, nabayad siya, payment record. So kumbaga si borrower meron din siyang parang para resibo niya, nakalimutan mo, meron din siya. Ikaw din meron ka sa logs mo, sa history ng sa history ng email mo na sent, kasi connected to sa email mo. Tapos pag check mo dito excuse me, sa list of payment naman, so lahat ng mga nagbayad is nandito na. Kunwari ito sa pinakala, si 1Pi 28 ngayon at 23 ngayon nagbayad siya ng So kung sabihin natin marami na itong record, pwede mo siya hanapin kung sino man siya. Check mo kung sabihin natin nagbayad ba ngayong buwan si 1Pi. So, may record si 1Pi, so yung date. So makikita mo kung kailan yung last niya. So back. So yung pinaka main purpose lang ng pag-record is nandito na. Mag-add ng borrower, may automatic computation, add ng payment. So kumbaga pinaka easy way na siya para gamitin, para siyang logbook. Wala nang ibang cheche-boreche. So dito pala sa add borrower, may nakalimutan ako sabihin. So sa month per payments per month pala, meron ditong twice request to nung isa kong client. So dinagdag ko na dito sa update. Pwede siya bayaran. Yung iba kasing pautang meron twice a month, 15 saka 30, kasi yung sahod niya 15 saka 30. So isang buwan, dalawang beses siya magbabayad. Kunwari maglalagay ako dito ng 1,000, tapos bayaran niya and 20 lang yung tubo, kasi at 2%, 5%, 50 yung tubo, tapos babayaran niya ng dalawang beses. Same lang yan. Ang interest niya 50 pa rin, pero yung pag payment niya is 2 times, kaya 25 yung bayaran niya per cut off ba ang tawag yan, basta 15 sa 30. So pag binalik natin to, same pa rin naman. Ayan. Kaso isang beses lang bagsakan, kumbaga. Ayan, ang dali niya lang gamitin, bossing. So if gusto nyo mag-avail, comment lang kayo or mag-message lang kayo sa Facebook, and then